Mga chismis tungkol sa bakuna. Alamin natin kung ano ang totoo. Chismis 1. Magkaka-COVID ka dahil sa bakuna. Ang totoo, ang virus na nasa bakuna ay hindi active na virus. Na-modify ito. Ibig sabihin, ang mga protina ng virus na nilalaman ng bakuna ay walang kakayahang mag-multiply at magsanhi ng infection, kundi i-trigger lamang ang katawan para makabuo ng antibodies na lalaban sa infection. Chismis 2. Magiging magnet ang braso mo dahil sa bakuna. Walang metal sa bakuna tulad ng iron, nickel, cobalt, or lithium. Kung may magnet man ang bakuna, 0.5 ml lang ang ini-inject sa'yo. Hindi yun sapat para kumapit ang piso o kutsara sa braso mo. Meron nga umiinom ng mga iron supplements. May mga dumidikit bang bakal o magnet sa tiyan nila? Number 3, pag fully vaccinated ka na, hindi mo na kailangang sumunod sa protocol. Required pa rin sumunod sa minimum health protocols kahit na fully vaccinated ka. Kasi hindi lahat vaccinated at kailangan protected din yung mga hindi pa nabakunahan. Hindi pa tayo umaabot sa herd immunity. Ang herd immunity ay pag more than 70% of the population ay bakunado na. Number 4, side effect ng bakuna ang ubo at sipon. Ang side effects lamang ng bakuna ay ang mga sumusunod: fever, chills, naduduwal, panghihina, muscle pain, at pananakit ng ulo. Ang ubo at sipon ay hindi dahil sa bakuna, kundi dahil sa virus, bacteria, or pwedeng simpleng allergy lang mula sa environment. Magpakonsulta agad sa doktor para magabayan ng tama. Number 5, after mabakunahan ay magpa-positive ka sa antigen or RT-PCR test. Hindi. Magpa-positive ka lamang sa antibody test. Tulad ng sabi ko kanina, ang bakuna ay nagtitrigger ng production of antibodies. Hindi siya nagpapadami ng virus sa katawan, nagpapadami siya ng antibodies sa katawan laban sa infection. At isa pa, totoo lahat ng nababasa at napapanood nyo tungkol sa bakuna sa social media. Syempre hindi. Hindi lahat ng balita tungkol sa bakuna sa social media ay totoo. Marami ding fake news ngayon. So, paano natin masasala kung ano ang fake news at totoo? Maging masipag sa pag-check at verify ng sources. Siguraduhin na sang-ayon ito sa standards at guidelines ng DOH o WHO para hindi kayo nabibiktima ng fake news. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.